Palang araw po sa ating lahat. Ako po ay si Rel Talatagod, taga Lapu-Lapu, Cebu. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa ating Panginoong Hesukristo sa lubos na kagalingan sa aking sakit at karamdaman na stage 4 tumor cancer sa utak, constipation, almoranas, at sa mga biyaya at milagrong binigay sa amin. Nagpasalamat din po ako kay Bro Willie sa panalangin sa aking pamangkin. Benign po ang result sa ultrasound niya. Purihin ang Panginoong Hesukristo. Amen. Sumatin po ang kapayapaan ng ating Panginoong Diyos. Magandang gabi sa lahat ng mga viewers po natin sa ating Bible program dito po sa Facebook Live at sa YouTube Live. Ngayon po ay Huwebes ng gabi dito po sa Pilipinas, June 23, 2022. At tayo po ngayon ay napapanood po ninyo ng live mula po rito sa Plaridel, Bulacan. Sa pamamagitan po ng live streaming ng Facebook at ng YouTube, tayo po'y napapanood ng ating mga kababayan dito po sa Pilipinas at pati na po ng ating mga kababayan sa abroad. At wine-welcome po natin ngayong gabi sa programa ito pong mga
maaga pong nag-join sa ating Bible study. Meron na po ngayon sa kasalukuyan na 12 sa YouTube at sa Facebook live naman po ay meron tayong 11. Paki-share lang po natin itong ating programa sa mga kamag-anak at mga kaibigan, mga kakilala po natin. At kung pwede po, yung mga nanonood sa atin sa YouTube, kung kayo po'y mga bago pa lamang, paki-subscribe nyo po ang ating YouTube channel, paki-like nyo na rin, hit ang notification bell para po lagi po kayong mabigyan ng notification ng YouTube pagka po tayo may mga live streaming, may mga bago po tayong upload na videos. At gayon din po sa mga viewers po natin sa ating Facebook Live. Yung ating Facebook page, paki-like na rin po natin at paki-share sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak. Para po sila, sa tuwing tayo po'y mayroong pag-aaral ng mga salita ng Diyos, ay makasama po natin sila sa ating mga Bible study. Regular po itong ating Bible study sa Facebook at YouTube tuwing Martes at Huwebes ng alas 9 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. At kapag ka naman po Linggo ng alas 9 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Ngayon po ay tayo'y magpapatuloy po sa ating pagsagot sa ating mga viewers na nagpapadala ng mga katanungan po dito sa ating Facebook page at YouTube channel. Yung inyo pong mga tanong ay atin pong sinasagot yan sa ating mga programa kapag ka po Martes at Huwebes ng alas 9 ng gabi. Yun pong mga nauna pong nagpadala ng kanilang mga katanungan, sila po yung ating priority na sagutin. At yung mga tanong din po na related sa ating pinapaksa, tinatalakay, yun, pwede rin po nating mapagbigyan yun kapag ka yung tanong po nila ay may kaugnayan po doon sa ating tinatalakay. Pagka po Linggo, meron po tayong nakahanda na paksa na ipinaglilingkod sa ating mga viewers. At ito nga pong darating na Linggo, kung saan tayo po'y sasagawa po ng ating pasalamat sa Diyos. Maghapon po yan. Alas 9 ng umaga mag-uumpisa, matatapos po ng alas 4 ng hapon. Yan na rin po yung ating pag-celebrate ng church anniversary. 12 years na po itong ating pagsasama-sama nang ito po'y maiparehistro sa Securities and Exchange Commission, Members Church of God in Jesus Christ worldwide. Meron na pong 12 taon ang pagkakarehistro po ng ating samahan. Sa darating po na Linggo, meron po tayong paksa na ipaglilingkod. Pero kayo po ang mamili kung alin po sa dalawang paksa na atin pong inihain nung nakaraang Martes ang inyo pong pipiliin. Ang ating mga paksa para po sa June 26 pasalamat, isa lamang po yung ating tatalakayin dito kung ano po ang paksang mapipili ng majority. Topic 1, ang unang pagkabuhay na maguli na magaganap bago ang 1,000 taon ng paghahari ng Panginoong Hesukristo ayon sa Biblia. Topic 2, ang mga unang taong nabuhay at nanirahan sa lupa bago pa si Adan, na mga nalipol sa bahang mas nauna sa baha sa panahon ni Noe, ayon sa mga pisikal na ebidensya at ayon sa Biblia. Dalawa pong magandang paksayan, mga magulang at mga kaibigan, sa ating mga kapatid kay Kristo
Kayo po ang pumili dyan po sa dalawang paksa na yan. Nito pong nakaraang Martes, binilang po ng ating mga kasama yung boto, yung pagpili na nangyari. Mas lamang po yung topic 1. Mas nakalalamang po yung topic 1. Ngayon, magpapatuloy po itong ating pagboto, pamimili, ngayong Huwebes po ng gabi. Kaya tinatawagan ko po ng pansin yung mga nasa Facebook, nasa YouTube. Please, mag-participate po kayo. Kasi ilan pa lang po yung bumoto noong nakaraang Martes. 7 para po sa topic 1, 5 para sa topic 2. Hindi po lahat ng nanonood sa Facebook at YouTube ay nag-participate. Kaya kung po pwede po ngayong Huwebes ng gabi ay mag-participate po tayo dito sa ating programa. Diyan nga po sa pagpili noong paksa na atin pong tatalakayin sa darating na linggo sa ating pasalamat sa Diyos. Sana ang mga nasa Facebook, nasa YouTube ay mag-participate po kayo dito po sa pagpili. Dito po sa ating programa, makikita nyo naman po, may mga paksa po na ipinagkakaloob sa atin ng Holy Spirit na atin pong mabalangkas para maipaglingkod. Doon po sa grupo po doon sa may Apalit, Pampanga, pahadel-hadel, ang tawag hadel, tapos ang paksa ay tungkol sa pag-ibig na mahigit ng 1 taon pinapaksa. Nadinig na po nila sa doktrina yung paksa sa pag-ibig. Ang ginawa naman ay sa buong 1 taon na mahigit mula nung mawala si Brad Ellie, puro pag-ibig ang topic at naumay na, nagsawa na yung mga miyembro. Kumbaga sa handaan, halimbawa po sa isang handaan, halimbawa birthday, naghanda po ng lechon. Masarap po yung lechon. Lalo po kapag malutong po yung pagkaka-lechon dun po sa baboy. No? Yung balate talaga naman pinag-agawan yan. Tama po ba? Sabi ho ng ating nanay nung nabubuhay, sa isang handaan daw po, parang hindi kumpleto kapag walang lechon. Lechong baboy. Yun daw ang pinaka-bestseller. Yun daw ang talagang pang main attraction. Yung merong lechon. Kahit po nung ako'y bata pa, talagang yung balat ng lechon talaga ang pinag-aagaw-agawan. Masarap po kasi yun Ngayon, pagkatapos nga po, ililitsyon paksiw pa. Lalo sumasarap po pagka litsyon paksiw na. Kaya lang, pagka naman po araw-arawin na po natin yung pagkain ng litsyon paksiw, ay mananawa rin tayo. Tama po ba? May kausap po ba si Brad Willie ngayong gabi? Ginagamit ko pong halimbawa yung masarap na lechon baboy, paksiw, lechon paksiw. Masarap po yan. Kaya lang pagka naman na inaraw-araw na po na yan ang ipapakain sa'yo, ikaw po'y mauumay din. Ikaw po'y sasawaan din. Tama po. O ngayon, ang nangyari po doon sa grupo sa may Apalit, Pampanga, mula nung mawala si Brad Ellie, 1 taong mahigit na pinaksa yung pag-ibig. At yung mga nag-uusap-usap sa hadel, ang mga sinasabi, ang sarap po nito kuya.
Ngayon lang po ito naging malinaw sa amin. Yung mga miyembro po ay napansin na ano ba naman dito. Noong si Brad Eli po ay buhay, kumbaga yung mga miyembro kaya bumabalik-balik pa pagkapasalamat kasi kahit pa paano nagpapaksa si Brad Eli. Kahit pa paano may paksa. Nitong mandang huli hindi na nga nagpaksa si Brad Eli. Napansin ko na rin. Inumpisahan na yung ganong sila uusap-usap na lang o saan-saan nakakarating ang usapan. Kasi nga napagod na rin si Brad Eli magbalangkas ng mga paksa dahil nung mga panahon na yun ay maaga pong na-forward sa akin yung paksa. May nagsishare sa akin ng video ng pasalamat. Ayun, nasasagot ko po agad yung pinaksa ni Brad Eli. Natandaan niyo po noong araw sabi ni Brad Eli, Sister Luz, yung 1,000 taon, yung millennium, paghahari ni Jesus Christ. Hindi ka alam ng ibang mga apostol yan. Si Apostol Juan ang nakakaalam ng tungkol sa millennium, sa 1,000 taon ng paghahari ng Panginoong Hesukristo dahil si Apostol Juan lang ang nagsulat doon sa aklat ng Apokalipsis, sabi ni Brad Eli. Kaya hindi lahat ng mga apostol alam ang 1,000 taon ng paghahari ng Panginoong Hesukristo. Kaya napakaswerte, Sister Luz, ng kapapirang ito. Tanong mo sa akin kung bakit. Bakit po, Brad Eli? Kasi yung alam ni Apostol Juan tungkol sa paghahari ng Panginoong Hesukristo, yung 1,000 taon, ngayon dito na pag-uusapan natin. Kaya napakaswerte ng kapatiran ito. Doon nabubola ni Brad Eli yung mga miyembro nung panahon na yon. Doon sila, lumalaki mga ulo dahil yung ibang mga apostol hindi alam ang tungkol sa 1,000 taon ng paghahari ni Jesus Christ. Tapos, si Brad Eli, tapos yung mga miyembro nga tinuturuan ni Brad Eli, alam yung 1,000 taon ng paghahari ng Panginoong Hesukristo. Sumagot po ako Sinagot ko agad yon nung yun po yung ma-forward sa akin. Sabi ko, hindi totoo yan. Hindi totoo na yung ibang mga apostol, hindi nila alam yung tungkol sa 1,000 taon ng paghahari ng Panginoong Hesukristo dahil baka ko hindi sila nagsulat. Hindi na nila alam. Yan po yung aking argumento Hindi naman kako lahat ng apostol ay inutusang magsulat. Tama po ba? May kausap po ba si Brad Willie ngayong gabi? Nung sagutin ko po yung paksa ni Brad Eli sa Apalit, sabi ko, hindi naman lahat ng apostol inutusang magsulat sa Biblia. Kagaya ka ako ni Andres. Apostol yun, pero hindi nagsulat si Apostol Andres. Tama po. Tapos si Apostol Tomas. Apostol din, pero hindi naman inutusang magsulat. Tapos, sino pa yung iba pang mga kilala niyong apostol na hindi naman nagsulat? Kahit nga yung si Apostol Bernabe, yung kasama ng Apostol Pablo sa mga hentil, sinugo sa mga hentil, wala rin aklat na sinulat Ngayon, hindi na ako ibig sabihin, dahil wala silang sinulat, hindi nila alam. Doon ko nakumbisi si Brad Eli. Sabi ko, si Jesus Christ, bago pa umakyat sa langit, nag-stay muna rito sa lupa. 40 days and 40 nights. Ano ka po ang ginawa ng Panginoong Hesukristo sa loob ng 40 araw, 40 gabi? Basa. Dito po kako sa gawa, sa 1 at 3. Nasa kanila na may napakita rin siyang buhay sa pamamagitan ng maraming mga katunayan
pagkatapos na siya'y makapaghirap na napakikita sa kanila sa loob ng 40 araw at nagpahayag ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya ako si Jesus Christ, nangailangan pa ng 40 days, 40 nights na siya'y narito sa lupa para masamahan ng mga apostol, para maipahayag niya, maituro niya ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya ako alam ng mga apostol, lahat ng mga apostol, alam ang tungkol sa 1,000 taon ng paghahari ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, si Apostol Juan, siya po ang inutusang magsulat ng tungkol sa 1,000 taon ng paghahari ng Panginoong Jesucristo. Pero hindi ibig sabihin na si Juan lang ang nakakaalam. Nung sumunod po na pasalamat, eto na, umambyo agad si Brad Eli. Sister Luz, ano po yung Brad Eli? Alam pala ng mga apostol ang 1,000 taon ng paghahari ni Jesus Christ. Naituro pala, Sister Luz, ng Panginoong Jesucristo sa mga apostol. Ayun, doon ko po nakita na talagang si Brad Eli po ay nag-a-adyas pagkatapos ko pong magprograma at makontra ko po yung kanyang ipinagpapahanga, ipinagmamalaking paksa sa pasalamat eh. Kung ngayon, nung bandang huli, si Brad Eli, napasin ko, hindi na rin po nagpapaksa. Basta sila mag-uusap-usap, tapos kung saan-saan nang makakarating. Si Brad Eli magpapatanong, at yung tanong na noong mga miyembro, doon na lang niya pahabain ng sagot, hanggang sa siya pumanaw, hanggang sa mawala na si Brad Eli. Ngayon, nung pumalit na po yung kuya, yung bagong leader na kung ipakilala, i-build up nung araw, ka-frequency ni Brad Eli, yung karunungan ni Brad Eli na isalin, na ilipat, mahigit sa taon wala naman nung na ipakita, wala naman nung napatunayan. At yung paksa po na hanggang ngayon yun ang kanyang pinapaksa tungkol po sa pag-ibig. Sabi ko, may pinagmanahan ka ako yung inyong kuya. Mana siya ro sa lolo niya, dun sa Philip. Yung kasing Philip, noong araw nadidistino po ako sa mga matatandang lokal. Diyan sa Hagunoy, diyan po sa may Kalumpit, sa may Santa Maria na yan. Pag nabanggit po yung pangalan ng Philip na manggagawa, si Ka Philip, pag kayo ng destino, puro ika, panahon ng hapon. Puro panahon ng hapon ika ang alam nun sabihin. Yung Philip Rason. Ang tawag ng mga miyembro si hapon. Dahil pag daw yan ng destino, ang lagi pong alam sabihin, yung tungkol sa panahon ng hapon. Ngayon, ito pong inyong kuya. Puro pag-ibig na lang, pag-ibig, yun. Tapos gawang mabuti para maligtas. Ngayon, yun po ating, ibalik natin yung dalawang paksa na ang ating mga viewers sa Facebook at YouTube, kayo po ang pumili. 32 ang nasa YouTube ngayon at sa Facebook naman ay 24. Umpisahan na po natin ang pagpili dyan po sa topic 1 or topic 2. Sige po, habang tayo po'y nagpo-programa, mag-participate po sana yung mga nasa Facebook, nasa YouTube. Nung nakaraang Tuesday, ang lumabas pong bilang ay 7 para sa topic 1 at 5 para sa topic 2. Marami naman po ang ang mga nasa Facebook, nasa YouTube. Lalabas 12 lang yun, di ba? 7 and 5. 12 lang po yung pumili, yung nag-participate. O sana ngayon,
mag-participate po yung mga nasa Facebook, nasa YouTube. At sa darating na linggo, kung aling paksa po yung napili ng majority, yun po ang ating magiging paksa sa linggo. Alauna po ng hapon, uumpisahan yung paksa at tatapusin po natin ng alas 4 ng hapon. Maliwanag po ba? Dito po sa atin ng pasalamat, ganyan po, ilang oras lang, hindi kailangang pahabain, patagalin kasi wala naman hong mga paninda na ipapaubos. Wala naman ho tayo dito mga pwesto ng tindahan, ng mga pagkain para ipaubos, para ho patagalin, pahabain yung paksa. At hindi kailangan pong gumugol ng 3 araw para sa pasalamat. Hindi ho kailangan yung ganong 3 araw na idadahilan ni pasalamat sa Diyos. Pero ang talaga namang motibo magnegosyo, magpaubos ng mga paninda kapag ka po sila'y nagpapasalamat. So ngayon, pakibilang ng mga kasama natin pagtulong-tulungan po natin na i-monitor natin. Yung in charge po sa Facebook, record yung mga bumoboto sa Facebook. At dito naman sa YouTube, o yun namang in charge sa YouTube, paki-record lang para itatali natin yan at malaman natin kung aling paksa po ang nagustuhan ng nakararami. Meron ako nakikita topic 1, meron din nasisingit topic 2. Sige po, tuloy nyo lang po yung inyo pong pagpili sa ating paksa na ating posibleng yung mapipili. Yun po yung ating tatalakayin at ipaglilingkod. Ngayong gabi, ay gusto po nating ipagpatuloy ito pong ating topic series tungkol po sa manifestation ng Holy Spirit. Kung natatandaan nyo po, nung nakaraang Martes, pag po pala ang Holy Spirit ay nasa isang tao, ano-ano po yung mga manifestasyon, mga palatandaan na makikita natin? Pagka po nasa iyo ang Holy Spirit, si Jesus Christ, natatawag mo bilang Panginoon. Amen. Mag-review po tayo sandali. Pag ang Espiritu Santo ay nasa isang tao, ang ating Panginoong Hesukristo, kinikilala niya, tinatawag niya bilang kanyang Panginoon. Amen. Unang Korinto 12:3, Juan 16:13 hanggang 14. Pag nasa iyo ang Holy Spirit, ang i-glorify mo si Jesus Christ. Ang ibubukan ng iyong bibig, ang magiging bukang bibig mo kung ikaw ay Kristiyano, ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga po nung araw, napansin ko na doon sa grupo ni Brad Eli, sabi ko, hindi Christ-centered ang iglesia na yun. Pasintabi po, 19 years po ako dyan. Noong isang gabi, meron po akong nakita sa Facebook, classmate ko po ng elementary, kaibigan ko. Abay, nagpapadoktrina sa MCGI. Sabi ko na lang sa kanya, classmate, sana ka ako bago ka mabautismuhan dyan, magkausap tayo at sana lagi lang bukas ang isip mo. Ayan, para ka ako iyong ginagawa ngayon na pagpapadoktrina dyan sa MCGI, mapag-isipan mong mabuti. Kasi galing na po ako dun for 19 years. Tapos nakita ko yung classmate ko ng elementary under indoctrination. Siyempre, kahit pa paano po ay ako sabi ko, wag mong masamain ito'y payong kaibigan lang.
Yun po ang aking ano doon. Nasabi rin sa aking classmate, kaibigan ko nung elementary. Ngayon, ba't tayo napunta dyan? Kasi nakita ko po hindi Christ-centered church yung grupo na yun. Pag-aralan nyo po yung sinasabi ko. Ano ba bukang bibig ng mga miyembro? Minsang sinabi ng pantas. Nakita nyo po yun. Kahit sa Facebook, yung mga kinokot nila na quotation, galing po sa kanilang sa kanilang mga leader, kay Brad Eli, dito sa Kuya, sabi ka ni Ingkong, sabi ni Kuya, nung ko pa ho napansin yan Ika ako sa Biblia, ang nakasulat, ganito ang sabi ng Panginoon. Marami pong banggit sa Biblia, ganito ang sabi ng Panginoon. Dapat sa sinabi ng Panginoon tayo, hindi sa sinabi ni Ingko, sabi ni Brad Eli, sabi ni Kuya. Ang nakikita natin ni pagiging panatiko sa tao. Tama po ba? Yung mga nasa Facebook, nasa YouTube, naintindihan niyo po ba yung aking punto? Ba't ko po nasasabi na hindi Christ-centered yung grupo na yan ni Brad Ele? Kasi nga, ang bukang bibig ng mga miyembro, si Brad Ele, lalo nung nabubuhay talaga si Brad Ele, halos, kulang na lang isambahin. Napaka-taas, yung nilagay si Brad Eli sa isang mataas na pedestal. At gayon din yung kuya nila. Nung isang araw napanood ko po yung video ng babaeng natapakan sa paa. Doon sa kanilang camp adventure sa Bataan. Tinanong yung sister, kumusta po? Natapakan po kayo ni kuya? Ay, napakapalad ko po, napakaswerte ko dahil si kuya po yung nakatapak sa paa po Naku po naiiling noong mapanood ko yung babae na nasaktan na siya dahil natapakan yung paa niya. Proud na proud siya dahil yung kuya ang nakatapak sa paa niya. Sabi ko talaga kung kahit nawala si Brad Eli, nagpatuloy pa rin ang pagiging panatiko ng mga miyembro. Patuloy pa rin nabe-brainwash. Kaya nga sabi ko, hindi Christ-centered yung grupo na yan. Kasi kung yan ay Christ-centered, dapat ang bida si Jesus Christ. Tama po ba? Dapat si Jesus Christ ang maging bukang bibig ng mga nandyan. Hindi Yung pangalan po ni Jesus Christ, hindi man lang po nababanggit Pumabanggit man, napakadalang. Bihirang-bihira po na madinig mo na nasabi yung pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kaya yun ang ating dapat na maintindihan. Pagka po ang isang tao ay nasa kanyang Espiritu Santo, si Jesus Christ, nasasabi niya, natatawag niya na kanyang Panginoon. At ang Diyos na nasa langit, natatawag naman niyang kanyang Ama. Roma 8:14-15, Galacia 4:6, sinasabi po diyan, pagka tayo pinapatnubayan ng Espiritu Santo, mga anak tayo ng Diyos, kaya ang Diyos ay natatawag natin ating Ama. Amen. Amen. Mag-amen naman po yung mga naintindihan. Yung mga verse na i-flash naman natin. Ayan. Binanggit ko na lamang po yung mga verse. Kayo na lang po ang magbasa at ito naman po ay pagbabalik aral. Nire-review ko lang po para ma-recall, maalala po ng mga kasama natin
yung ating naging pagtalakay nung nakaraang Martes. Ngayon, yung namang mga bago, ngayon lang po nakapanood, at least nasusundan nyo po yung daloy noong ating paksa na tinatalakay. Ngayong gabi ay magpatuloy po tayo dito po sa ating tinatalakay na paksa tungkol sa Holy Spirit, sa Espiritu Santo. Tingnan naman natin sa Biblia, mga magulang at mga kaibigan, yung iglesia, yung samahan, yung kalipunan ng mga tao na sumasampalataya. Pagka po sila ay pinapatnubayan ng Espiritu Santo at nasa kanila ang Espiritu Santo, ano pong klaseng iglesia ba yan? Ano ang ating makikita sa iglesia na sila po ay nagtataglay ng Espiritu Santo? Interesado po ba ang ating mga kasama ngayong gabi? Gusto nyo po bang ito ay maintindihan? Marami po ngayong iglesia. Marami pong iglesia dito po sa Pilipinas. Yung mga nakarehistro at marami din pong hindi naman nakarehistro. Pag hindi nakarehistro, mga koloro bang tawag po doon, illegal po yun. Nagtayo kayo ng grupo, hindi kayo rehistrado, tapos ay nagsosolicit kayo, humihingi kayo ng pera, mga financial contribution sa mga tao, hindi naman rehistrado. Kolorum po yun. Illegal po yun. Kumbaga sa mga sasakyan na pang pasahero, kung halimbawa jeep, hindi po rehistrado, wala pong prangkisa, kolorum yun, hinuhuli ho yun. Ngayon, meron pong mga iglesia na kolorum, hindi rehistrado sa Securities and Exchange Commission. At meron din naman pong mga rehistrado, legal. Kaya lang, sa Biblia po, pagka ating titingnan, pasado po ba? Pasado po ba yung mga iglesia na yan sa standard ng Biblia? Kasi sa Biblia po, mababasa natin yung iglesia ng mga unang Kristiyano. Anong klase po bang iglesia? Yung iglesyang pinagsama-samahan ng mga unang Kristiyano. Basahin natin ang unang Timoteo 3 at 15. Paboritong talata po ito ni Brad Eli, yung unang Timoteo 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay. Ayon, sa Biblia po, yung iglesia ng Diyos, yun po'y iglesia ng Diyos na buhay. Tama po ba? Unang Timoteo 3:15. Si Brad Eli po nung araw, pagka yan bibili ng Biblia, salin ng Biblia, ang unang bubuklatin po, unang Timoteo 3:15. Abisado ko po At pagka po si Brad Eli magpaparecite sa mga manggagawa, unang Timoteo 3:15 din. Pag na-recite ng manggagawa yan, very good na kay Brad Eli. Ngayon, yung iglesia ng Diyos na nasa Biblia, Church of God, yun po ay iglesia ng Diyos na buhay. Church of the Living God. Iglesia ng Diyos na buhay. Naintindihan po ba ng ating mga nasa Facebook at YouTube? Dapat ang iglesia ng Diyos buhay. Ngayon, paano po ba masasabing buhay ang isang iglesia? Interesado po ba ang ating mga viewers sa Facebook at YouTube? Iglesia ng Diyos na buhay. Ngayon, paano masasabi
na ang isang iglesia ay buhay. O ito po pag-aralan natin. Tayong mga tao, paano po ba kino-consider na buhay ang isang tao? Basahin natin ang Santiago 2:26. Ito po ang nakasulat. Sa usapang pisikal, sa usapang material, sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Dito po sinasabi, sa talatang binasa natin, kapag ka po ang katawan, itong pisikal na katawan, walang espiritu, patay ang katawan. Amen. Pagka ang katawan, wala na po yung espiritu, yung katawan ay hindi na humihinga, hindi na po kumikilos, hindi na gumagalaw. Patay po yung katawan dahil walang espiritu. Amen. Ngayon, yung katawan na binasa natin, katawang pisikal, katawang material. Yan po yung may laman at may buto, may dugo. Tama po. Ngayon, sa Biblia po, meron pong katawan na hindi naman material. Espiritual na katawan. Ano po yun? Colosas 1:18. Ito naman po yung katawang espiritual. At siya, si Jesus Christ, ang ulo ng katawan sa makapitbagay ng iglesia. Yan po yung sinasabi natin na katawang espiritual. Yung katawang espiritual, yun po pala ang iglesia. Amen. Si Jesus Christ ang ulo ng katawan. Ano po yung katawan? Sa makapitbagay ng iglesia. Ang ating Panginoong Jesucristo, siya po ang ulo, siya ang pangulo ng iglesia. Ang iglesia, ang katawan ni Jesus Christ. Ngayon, kung papaanong ang katawang material, katawang pisikal, para masabi mong buhay, dapat may espiritu yung katawan. Tama po ba? 41 na ang nasa YouTube at sa Facebook naman po ay 36. Nasusundan po ba ng mga nasa Facebook, nasa YouTube, yung ating ginagawang pagtutulad? Ang katawan nating pisikal, katawang material, para masabing buhay, dapat mayroong espiritu. Kasi pag wala yung espiritu, patay ang katawan. Ngayon, sa Biblia, yung katawan ni Jesus Christ, yan po ang iglesia. Ngayon, para ang iglesia masabing buhay, dapat yung katawan na siyang iglesia, dapat nananahan ang Espiritu Santo. Amen. Mag-amen naman po yung mga nasa Facebook, nasa YouTube. Mag-amen naman. Para naman malaman ko kung ang inyong panonood at pakikinig, kayo po ay nakikinabang. Dahil naiintindihan ninyo, meron kayong natututunan. Ginamit ko po yung physical material na katawan para masabing buhay, kailangan may espiritu yung katawan. Kaya makikita mo, active ang katawan. Tama po, active. Kumikilos, gumagalaw. Ngayon, dalhin natin ang usapan sa katawang espiritual na siyang iglesia. Dapat yung iglesia maging active yan.
Para masabing yung iglesia po'y buhay, dapat aktibo, dapat kumikilos. Ngayon, para po ang isang iglesia masabing buhay, kasi iglesia ng Diyos na buhay, dapat ang Espiritu Santo ang naninirahan, nananahan doon sa iglesia. Unang Korinto 3:16, ganito po ang nakasulat. 3:16 ng unang Korinto, hindi ba ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Yan po'y sinabi. Sinulat yan ng Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Korinto. Ano ang sinabi ng Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Korinto? Hindi ba ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Ang iglesia ng Diyos na buhay, kaya pala buhay yung iglesia ng Diyos dahil sa pananahan ng Espiritu Santo. Amen. Amen po ba sa mga naintindihan niya? O ngayon, iglesia ng Diyos na buhay. Inaangkin niya ng grupo ni Brad Eli at ng iba pang mga iglesia ng Diyos dito sa Pilipinas. O ngayon, paano mapapatunayang buhay na iglesia yung mga nag-aangkin na yan? Kailangan makita po ang presensya ng Espiritu Santo. Dapat maging aktibo yung iglesia na yan dahil sa Holy Spirit. Tama po ba? Dapat kumilos yung iglesia, yung presensya ng iglesia maramdaman. Maramdaman po ng mga tao. Tama po ba? Yung mga viewers po natin, naiintindihan niyo po ba yung pinupunto ni Brother Willie? Madali naman ho kasi mag-angkin. Kami ang iglesia ng Diyos. Rehistrado kami sa Securities and Exchange Commission. Iglesia ng Diyos. Iglesia ng Diyos. Iglesia ng Diyos na buhay. Ngayon, pag-aralan natin sa Biblia, papaano po ba yung iglesia ng Diyos na buhay na nasa Biblia? Talagang buhay. Dahil nandoon sa kanila ang presensya ng Espiritu Santo. Ngayon, pagka ang iglesia po, ang Espiritu Santo'y nananahan sa iglesia, ano-ano po ba yung makikita nating mga ginagawa ng Espiritu Santo doon sa iglesia na kanyang pinananahanan? Ano po ba yung mga makikita nating nandoon sa iglesia ng Diyos na buhay? Basahin natin ang unang Korinto 12 at 28. Ito po ang nakasulat, 12 at 28. Tingnan po natin kung yun po bang ating kinaaniban na iglesia, makikita natin itong mga binabanggit dito. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. At pansinin po natin, mga magulang, mga kaibigan, ito po binasa nating talata. Ano po ang sabi po dyan? Ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Tingnan po natin yung mga iglesia sa ating panahon, yung mga iglesyang kinaaniban natin. Dapat makita natin itong mga binabanggit po sa talata. Ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia, una-unay mga apostol.
Ikalaway mga propeta, ikatlo'y mga guro. O ito po, nasa iglesia po yan. Kaya meron tayong mga kinikilala na mga apostol. Tinatawag nating mga apostol. Tapos din yung mga propeta, kinikilala din natin. O meron ding mga guro sa iglesia. Tapos, saka mga himala. Saka mga kaloob na pagpapagaling. O, yan ho bang mga nabanggit na yan na mga himala? Mga kaloob na pagpapagaling? O, yan ho ba'y inyong nasasaksihan, nararanasan sa inyong mga iglesyang kinaaniban? Pwede po ba kayong sumagot? Sa ating mga viewers sa Facebook at YouTube, yung mga nandiyan sa grupo ni Brad Ele. Diyan ba sa grupo ni Brad Ele, nakakaranas ba kayo ng mga himala, mga pagpapagaling dyan? Nandyan po ako nanggaling, 19 na taon. Ang tinuro ni Brad Ele sa akin, tapos na yung mga himala na yan, lumipas na yan. Wala nang mga pagpapagaling ng Diyos ngayon. Ang mga himala daw at mga pagpapagaling ngayon sa demonyo, ang turo ni Brad Eli. Kaya ano po nangyari? Nitong nagkaroon po ng pandemya dito po sa Pilipinas at pati na po sa iba't ibang mga bansa. Nandyan po ang COVID-19. Dahil si Brad Eli, ang kanya pong paniniwala, wala na po yung mga pagpapagaling, wala na yung mga himala. Ano po nangyari? Ang dami pong mga miyembro na matay. Diyan sa grupo ni Brad Eli, ang ikinamatay po, COVID-19. Yung aking kapitbahay dito, malapit lang sa akin si Kaato. COVID-19 po yun. Kaya yun na-cremate. Akala ko po ang Kaato lang ang na-COVID-19. Pati pala yung asawa. Hello! Ako po'y lang ko lang na balitaan na pati pala ang may bahay ni Kaato dito sa Pulilan. Ang kinamatay, COVID. Ayan. Tapos, sino pa yung mga kilala kong tinamaan ng COVID? Kahit po yung Brad Candong, COVID din. Hello? Yung mga narito sa Plaridel, isang subdivision, naibalita sa akin, mga miyembro po ng grupo ni Brad Eli dito sa Plaridel, mga COVID din, naging rin ng COVID, biktima ng COVID. Paano pong iglesia ng Diyos na buhay? COVID-19 lang nadaig ng COVID-19. Naigupo ng COVID-19. Di ba yung inyong kuya, saka yung Josel, nung minsan mag-usap sa video, hindi na rin malaman ang gawin. Sila wala nang malamang gawin. Basta sila ang alam lang mag-provide ng oxygen doon sa mga miyembrong tinamaan ng COVID-19 sa Cavite. Nung mapanood ko po yung video, nag-uusap yung dalawa, halata akong nagpapanik na, natatarantan Bakit? Hanggang sa magbigay na lang ng oxygen tank para kahit papano makahinga yung tinamaan ng COVID-19. Sabi ko, COVID-19 lang yan sa Biblia, yung mga sakit karamdaman na yan, uutusan mo lang naman Meron tayong kapangyarihan na galing sa Holy Spirit para utusan yung mga sakit karamdaman na yan na umalis.
sa ating mga katawan. Kasi ang dapat nakatira sa katawan natin ang Espiritu Santo, hindi ang anumang sakit. Amen po ba? Naintindihan po ba ng mga nasa Facebook, nasa YouTube? Huwag tayong papayag na ang katawan nating ito tirhan ng anumang sakit karamdaman. Huwag kang pumayag na yung diabetes nasa katawan mo sa habang panahon. Paalisin mo yan. Huwag kang pumayag na yung hypertension nasa yung katawan. Utusan mong umalis yan. Nagkakaintindihan po. Walang dapat na maging kasosyo ang Holy Spirit sa katawan nating ito. Ang katawang nating ito, tayo mga Kristiyano, templo ng Holy Spirit. Unang Korinto 6:19. Basahin natin. Ang katawan nating ito, o hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili. Yan po yung aking sinasabi. Ang katawan ng mga Kristiyano, templo ng Espiritu Santo. Kaya hindi dapat pumayag ang mga Kristiyano na yung rayuma, yung arthritis, tinanggap mo ng nasa katawan mo talaga. Ganito talaga Brad Billy. Pag tumatanda na, marami ng arthritis, marami ng rayuma sa katawan. Huwag ho nating tanggapin yung mga ganyan. Naintindihan po ba ng ating mga kasama? Kaya ayaw umalis ng sakit sa katawan natin kasi tinanggap mo na . Alam mo, Brad Billy, lola ko namatay sa diabetes. Nanay ko namatay sa diabetes. Ako, yan din, mamamatay din sa diabetes. Ayun, kaya talagang nangyayari yung mga ganun na namatay sa diabetes, o namatay sa kung anong sakit sa puso. Lahi ika namin to, Brad Willie, lahi namin talaga . Hindi ho tama. Dapat alam po natin bilang mga Kristiyano, ang katawan nating ito, kaya ibinigay sa atin para maging templo tahanan ng Holy Spirit. Kaya wag ho nating payagan na sa ating mga katawan mayroong anumang sakit, karamdaman na nakatira dyan. Ngayon, pagka ang iglesia po, iglesia ng Diyos na buhay. Bakit buhay? Dahil sa paninirahan ng Espiritu Santo. Ano makikita natin sa iglesia na buhay? Iglesia ng Diyos na buhay. Nandyan po ang mga himala. Nandyan ang mga pagpapagaling ng Diyos. Amen. Ngayon, time check. 10:00 na po ng gabi. Tayo po muna ay mag-break saglit. At pagkatapos po ng short video, tayo po'y magpapatuloy dito po sa ating pagtalakay. Palang araw po sa ating lahat. Ako po ay si Rel Talatagod, taga Lapu-Lapu, Cebu. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa ating Panginoong Hesukristo sa lubos na kagalingan sa aking sakit at karamdaman na stage 4 tumor cancer sa utak, constipation, almoranas at sa mga biyaya at milagrong binigay sa amin. Nagpasalamat din po ako kay Bro Willie sa panalangin sa aking pamangkin. Benign po ang result sa ultrasound niya. Purihin ang Panginoong Hesukristo. Amen.
Muli po, magandang gabi sa lahat ng ating mga viewers sa Facebook Live at sa YouTube Live. Dito po sa ating Bible program, ang Mabuting Daan Bible Program. June 23, 2022 sa ating kalendaryo. Sa darating pong June 26, ang ating pasalamat sa Diyos. Church anniversary na rin po natin, 12 years. Alauna po ng hapon ninyo mapapanood ang ating programa, yung ating pag-aaral ng paksa na ating ipaglilingkod. At sa ngayon po, hindi ko pa po alam kung anong paksa po ang ating tatalakayin sa darating na linggo dahil meron po tayong dalawang paksa na kung saan ay pinapipili ko po ang ating mga viewers. Kayo na po ang pumili, topic 1 or topic 2. Nababasa nyo naman po sa inyong mga screen kung ano po yung paksa o topic na interesado po kayo. Topic 1, ang unang pagkabuhay na maguli na magaganap bago ang 1,000 taon ng paghahari ng Panginoong Hesukristo ayon sa Biblia. Topic 2, ang mga unang taong nabuhay at nanirahan sa lupa bago pa si Adan. Pre-Adamic race po yan. Na mga nalipol sa bahang mas nauna sa baha sa panahon ni Noe ayon sa mga pisikal na ebidensya at ayon sa Biblia. Yung mga nandun sa isang forum na iparating sa akin na okay naman kayang si Brad Willie Kaya lang negative ako doon sa paksa niya, pre-Adamic race. Doon daw siya hindi sang-ayon doon sa paksa ko na pre-Adamic race. Wala daw yun sa Biblia. Sabi ko, hindi lang naituro sa inyo ni Brad Eli. Hindi lang alam ni Brad Eli yung pre-Adamic race. Ako dyan din naman nanggaling sa grupo na yan. Tinuruan din ako ni Brad Eli. Isang talata lang naman ang panglaban ni Brad Eli, ang bala niya dyan sa pre-Adamic race. Unang Korinto 15:45, ang unang taong si Adan. Yun lang naman ang pinagbabatayan ni Brad Eli. Kaya para sa kanya mali ang pre-Adamic race. Ang unang taong si Adan. Ang argumento ni Brad Eli, pag sinabing unang tao, wala nang mas nauna pa. Nung nandiyan pa ako, ganyan ang argumento ni Brad Eli. Nung umalis na ako, ganun pa rin. Yun pa rin ang narinig ko na pangangatwira ni Brad Eli. Pag sinabing unang tao si Adan, wala nang mas nauna pa sa kanya. Ay ngayon, yung paksa ko na yan, kung gusto tumutol noong kuya, dahil siya raw mas magaling kay Brad Eli ng 4 na beses. Naniniwala ba kayo doon na yung kuya ang husay sa Biblia, ang galing ay 4 na beses ang kahigitan kay Brad Eli. Di subukan niyang tutulan niyang paksa na yan na pre-Adamic race. Ngayon, may bumaboto, topic 2. Topic 2. Sige po, tuloy nyo lang yung inyong pagboto pagpili. Topic 1 or topic 2. At yan po ay ngayon binomonitor ng ating mga kasama. Binibilang po, iniipon ang inyong mga boto. At sa darating po na linggo, kung ano pong paksa ang napili ng majority, yun po yung ating ipaglilingkod. Alauna po ng hapon, mag-uumpisa po yung ating programa, yung ating paksa. Ngayon, ang inyo pong napanood na short video ng ating opening kanina at ngayon pong alas 10 ng gabi, galing po ang video kay Brother Riel Talatagod. Siya po ay taga Cebu. Layo po ng Cebu.
Siya po ay nagpapasalamat sa Panginoong Hesukristo sa kagalingan na ipinagkaloob sa kanya doon sa kanyang brain tumor, brain cancer. Siya po talaga ay completely healed. Ayan, siya po ay nagpapasalamat sa Panginoong Hesus. Si Brother Riel Talatagod, ayan, nandyan po siya, nanonood siya. Hindi pa ho kami nagkita ng personal. Nagkausap lang po kami through video call. Yun lang po yung natatandaan ko na nasa Cebu sila, tapos narito ako sa Bulacan. Meron silang prayer request, di tayo naman po ay, yung kanilang prayer request, nagpa-unlock tayo. Ngayon, yun, binabalita niya na siya talagang magaling na po sa kanyang naging sakit, brain cancer, brain tumor. Tapos pati po yung pamangkin niya na inilapit din po niya sa ating programa na meron naman pong breast cancer. Okay po, negative. Maayos na po dahil doon sa ultrasound na isinagawa. Salamat po sa Panginoon sa kagalingan na ipinagkaloob sa inyo. At dyan po natin mapapatunayan na talagang ang Espiritu Santo po nasa sa atin. Yung iglesyang ating kinaaniban, iglesia ng Diyos na buhay. Dahil kaya buhay, nandiyan ang Holy Spirit. Yung Espiritu Santo nandiyan sa iglesia. Kaya pagka ikaw po ay nasa iglesia na sinasamahan ng Espiritu Santo, hindi ka po matatakot sa mga sakit. Hindi ka matatakot dyan sa kahit pa cancer yan, kahit na ang doktor ay sumuko na, kahit ang ospital ay gumib up na, pinauwi ka na sa bahay mo dahil wala na rin magagawa ang ospital. Walang magagawa ang ospital, walang magagawa ang doktor, pero may magagawa si Jesus Christ. Amen. Walang magagawa ang tao. Sumuko na ang tao. Pero ang Diyos may magagawa pa. Amen. Mag-amen naman po yung mga naintindihan, yung sinabi ni Brad Billy. Minsan ng mga doktor, kaya nadadali ang buhay ng mga pasyente nila. Mismong ang doktor ang tumatakot sa tao, sa pasyente. Sila mismo ang nananakot doon sa tao. Wala ka ng pag-asa. Hindi ka na ikagagaling. 6 na buwan na lang ang itatagal ng buhay mo. Kaya ganoon, yung tao, di naniwala sa doktor, tinanggap yung sinabi ni doktor. Ayun, kaya talagang bumibigay na rin siya, gumigive up na rin siya. Kasi sa doktor po siya talaga, naniwala Ako, hindi po ako kontra sa mga doktor. Hindi ko po minamaliit ang kakayahan ng mga doktor. Meron po akong mga kaibigan, classmate, doktor. Nanonood nga sa atin si Dr. Gail Javier. So, okay natin yun Pumapasyal din po ako sa kanyang clinic. Sinasamahan ko po yung aking kapatid na may sakit. Kumikilala po ako sa kakayahan ng doktor. Kaya lang, ako po, ang authority na kinikilala ko ang Diyos. Mas authority ang Diyos kaysa sa doktor. Tama po ba? Kasi yung doktor mismo nagkakasakit at namamatay din Ang mga doktor, sige po, yung prayer request po, pakibigay nyo po mamaya, bago po mag-alas 11, 10 minutes before 11. Doon nyo po ibigay ang inyong prayer request. Mamaya po natin bigyan ng pagkakataon. Pati na po yung mga tanong ninyo, pwede rin po mamaya, 10 minutes before 11. Ngayon,
Ang ibig ko pong sabihin, ang mga doktor, hindi natin minemenos kasi yan ang pinag-aralan nila at matatalinong mga tao yan. Kaya lang, hindi sila ang dapat nating gawing authority sa buhay natin. Dapat ang Diyos pa rin. Ang Diyos ang pinali. Tama po. Kaya kahit may sinabi si doktor, doon tayo dapat sa sinabi ng Diyos. Ako po, noong nakaraang linggo, nakarating dito sa atin, may isinama po sa ating bisita, itong ating mga bagong kapatid, sila Brother August, Sister Elsa, kaibigan nila, o nagpa-doktor, sumasakit ang tagiliran tuwing sasapit ang gabi. Nagpa-check up na po sa doktor, wala akong makita ang mga doktor. Kaya nandiyan po Sister Neneng. Ako po ay nakipagkwentuhan sa kanya sandali after po nung Sunday worship. Kasi nabanggit sa akin ng ating mga bagong kapatid na, Brad Willie, may sasama ho kaming kaibigan. Ano po, tingin namin ho, yung sakit nito hindi kaya ng doktor. Alam ko na ibig sabihin nung hindi kaya ng doktor. Suspetsa po namin mayroong nananalbahi sa kaibigan namin. Nung dumating po sila ng linggo, nagpapaksa po ako. Tapos after po ng paksa, hinarap ko na, kipagkwentuhan ako. Inalam ko po kung ano yung kanyang nararamdaman. Brother, ako naman masigla naman ako Sa umaga, okay ka, nakakapag-zumba pa ako, pinapawisan ako Kaya lang brother, pagka dumilim na, yung nag-umpisa ng dumilim, ano nangyayari, sister? Ayun, nababalisa na ako noon dahil sumasakit na itong tagiliran ko, ganun. Napupuyat ako dahil ganun lagi tuwing sasapit ang gabi. Sabi ko, kayo ho ba ako, sister, Diyan ho ba sa inyong nararamdaman na yan, pumunta na kayo sa mga doktor? Oo, Brad Willie, nagpa-doktor na ako, wala namang makita. Kayo ho ba ako, nagpunta naman sa albularyo? Meron akong kinonsultang albularyo. Sabi ko, ayun na, alam ko na kung bakit may nangyayaring ganun sa inyo. Tapos doon pala sa lugar nitong ating kapatid, meron siyang tindahan, sari-sari store na malakas yung tindahan niya. Ang dami namang mga tindahan sa paligid pero siya talaga dinadayo. Sabi ko, posible ho ako na merong sa inyo, merong nainggit, kaya kayo nakakaramdam ng ganyan. Yung naiinggit sa inyo, merong nilapitan para kayo magpermisyo. Kasi mga magulang, mga kaibigan, hanggang ngayon po, nandiyan pa rin ang mga mangkukulam. Nandiyan ang mga mambabarang. Yung mambabarang, gumagamit po yan ng mga insekto. Ilalagay sa katawan ng tao. Lalabas ang ipis. Ayan, ganun po karaniwan na ginagamit ng mga mambabarang, mga insekto para pahirapan yung tao. Yung mangkukulam naman, yan po yung gumagamit ng manika, ayan, tinutusok-tusok ng karayom. Yung kapangyarihan ng mga yan galing kay Satanas. Ngayon, yun ho ako mga albularyo na tinatakbuhan itong mga kinukulam, binabarang, hindi naman ho ako naiiba yung albularyo sa mga mangkukulam. Iisa lang din sila ng pinagkukunan ng kapangyarihan. Kaya sabi ko rin kay Sister Neneng, Sister Neneng, pangako niyo ako sa Diyos, hindi na kayo babalik sa albularyo. Oo nga, Brad Willie, mayroon pa nga ibinigay sa aking medalyon. Naku ako, sunugin niyo, sunugin. Dapat ka ako sinusunog yung mga anting-anting na yan, medalyon, gimat. Lalo ho talaga ka ako kayong mahihirapan kasi yung mga bagay na yan, tinitirhan ka ako ng masamang espiritu yan. Alam nyo ako, pati yung mga bagay na antigo, yung mga antik, kung kayo po'y mga kolektor ng mga antik,
ipapasok nyo po sa inyong bahay. Mag-ingat po tayo dahil yung mga ganyang bagay na yan na anti, meron din pong kasamang masamang espiritu yan. Hello? Nakikinig po ba ang ating mga viewers sa Facebook at YouTube? Si Sister Neneng, ako Brad Willie, meron din ho akong ganyan. Sabi niya sa akin, meron na akong nabili na ganyan. Nasa bahay ho namin. Sabi ko, ayan na ho kako. Alisin niyo po sa bahay nang kayo kako bumuti at gumanda pakiramdam ninyo. Ialis niyo po sa bahay. Ngayon, noong si Sister Neneng po ay sumang-ayon sa aking mga sinasabi. Tapos sabi ko, kayo naman po'y sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Opo, kayo po ay kaya niyang pagalingin. Opo, ayun, naging madalin eh. Kasi sumang-ayon si Sister Neneng na si Jesus Christ ang magpapagaling sa kanya, tapos sinang-ayunan niya yung mga sinabi ko na hindi na siya babalik sa albularyo, tatanggalin niya yung mga bagay na nasa bahay niya na posibleng tinitirhan ng masamang espiritu. Tapos pinag-pray ko na si Sister Neneng. Ayan sumasagot po Sister Neneng. Alam niyo po mga magulang at mga kaibigan, pagkatapos po naming maipag-pray si Sister Neneng, yung mukha po niya nagliwanag, umaliwalas. Tapos sumaya na siya. Tapos sumiglan na po yung kilos ni Sister Neneng. Nakita ko po yun noong inihatid ko po sila palabas hanggang sa sasakyan. Kita ko po na na siya, na gumaang na ang kanyang pakiramdam. Tapos lumiwanag na po, maliwalas na yung mukha niya. Tapos naging masaya na siya. Tapos nakita ko po sa Facebook kumain pa sila Tapos sabi niya, nakakain nga siya ng maayos. Tapos nakatulog na siya. Nakatulog na po si Sister Neneng. Kaya sabi ni Sister Neneng, Brother Willie, yun hong asawa ko. Gusto na rin hong sumama. At magpapapray na rin. Natutuwa naman po ako dahil, salamat po sa Diyos hanggang ngayon po. Maganda na po ang pakiramdam ko. Ayan, Sister Neneng Sanson. Sana nga makagawa Sister Neneng ng video. Sister Neneng, short video lang po. Pasalamat sa Panginoong Jesucristo. At yun po, malaking bagay po yan. Mapanood po ng ating mga viewers. Mapakinggan nila. At sila po ay mabigyan ng inspirasyon doon po sa inyong naranasan na yan. First time po namin magkita ni Sister Neneng. Galing pa sila ng Maynila. Nung sila dumating dito, hindi naman po sila nabigo. Ang Holy Spirit, yung inaasahan natin na ipagkakaloob ng Holy Spirit na kagalingan, ipinagkaloob kay Sister Neneng kasi mahalaga po yung pananampalataya. Mahalaga po kasi na taglay ng isang tao ang pananampalataya. Para nga po kung anumang mga sakit karamdaman yan, kung yan man po ay natural na sakit o kaya ay sakit na kagagawa ng masamang espiritu, sa pamamagitan po ng pananampalataya kay Jesus Christ at sa kapangyarihan ng Holy Spirit, lahat po yan mabibigyan po ng kagalingan. Amen. Ngayon, nagpatuloy po tayo dito po sa ating tinatalakay ang tungkol sa Espiritu Santo. Pagka ang iglesia ay mayroong Espiritu Santo, tinatahanan ng Espiritu Santo ang iglesia. Yung iglesia po na yon, makikita natin yung kapangyarihan ng Espiritu Santo. Mararamdaman natin na yung Espiritu Santo nandoon sa iglesia na ating inaaniban. Yun ng grupo ni Brad Eli na yun,
Iglesia ng Diyos. Ano nakita natin? Kinaya ng COVID-19 eh. Marami sa kanila namatay dahil sa COVID-19. Samantalang COVID-19 lang yan. COVID-19 lang yan. Bakit ko nilalang ang COVID-19? Kasi ang Holy Spirit higit sa COVID-19. Amen. Mag-amen naman po yung mga sumasang-ayon doon sa aking nasabi. Nasa sa atin ng Holy Spirit. COVID-19 lang yan. Virus lang yan. Kaya sinasabi natin COVID-19 lang. Kasi ang Holy Spirit ang nasa sa atin. Nagkakaintindihan po. Sabi sa Biblia, lalong dakila siyang nasa inyo, ang Holy Spirit yun, kaysa nasa sanglibutan. Unang Juan 4 at 4. Dapat ganoon tayo. Sinasabi, COVID-19, may mga mutation, may mga variants pa. Nag-Delta variant, nag-Omicron. Tapos ngayon, sabi sa balita, by July ay sasampa ang kaso ng COVID-19, 2,000 a day. Yan ang sabi sa balita. Masamang balita yun eh. At dahil dyan sa masamang balita na yan, matatakot na naman ng maraming. Pag natatakot na po ang tao, dyan na po humihina ang immune system ng katawan, dyan na po humihina ang resistensya ng katawan. Pag nai-stress na po ang tao, nababalisa na, dyan na po hihina ang resistensya ng katawan. Madali na pong kakapitan ng sakit. Tama po ba? Tama po ba? Magtanong-tanong po kayo. Kung yung sinasabi ko mali. Magtanong-tanong kayo. Dahil sa stress, dahil sa takot, ang immune system ng katawan humihina. Ang resistensya ng katawan humihina. Kaya madali na pong magkasakit. At kapag ikaw naigupo ng sakit, diyan ka ngayon mamamatay. Kaya kailangan po, alam nating labanan yung takot, labanan ang stress, labanan ang yung nababalisa ka. Kay Sister Neneng, yun din na sinabi ko, wag po kayong matakot, Sister Neneng. Wag po kayong mag-worry. Kung kayo sumasampalataya kay Jesus Christ, anak kayo ng Diyos. At kayo anak ng Diyos, hindi po pwede yung masasamang espiritu na yan. Ganun ko po siya kinausap eh. Kaya nakita ko kay Sister Neneng, nung nag-uusap kami, lumalakas na loob niya, na siya, sumisigla-sigla na siya noon. Tapos nung patungan na ng kamay, lay hands at pinag-pray. Naramdaman niya mayroong gaang ng pakiramdam sa kanyang katawan. Naramdaman po niya yung Holy Spirit na pinakalma na niya yung kanyang kalooban. Kaya binigyan siya ng kapayapaan. Kaya siya hanggang sa umalis, masigla, sila kumain pa hanggang makauwi ng bahay, maganda pakiramdam, nakatulog ng maayos at hanggang ngayon, okay daw po siya, maganda kanyang pakiramdam. Salamat po sa ating Panginoong Hesukristo. Salamat po kay Lord Jesus Christ. Ngayon, yun din po yung aking gustong i-share sa mga viewers po natin. Kayo po ay nasa inyong mga iglesyang inaaniban. Mag-ano kayo, mag-imbestiga kayo. Diyan ba sa inyong mga kinaanibang iglesia, nandyan ba presensya ng Holy Spirit? Nararamdaman nyo ba na nandyan ang Holy Spirit sa inyong mga kinaanibang iglesia?
Kung wala dyan ng Holy Spirit, di umalis kayo dyan sa iglesia kasi patay ang iglesia. Patay ang iglesia pag wala ang Espiritu Santo. Amen. Kung papaano ang katawang pisikal, katawang material, pag wala ang Espiritu, patay ang katawan, gayon din naman ang katawan na siyang iglesia, minus the Holy Spirit, dead ang iglesia. Patay ang iglesia. Sad to say, yung iglesia po, yung grupo ni Brad Eli, isang patay na iglesia yan. Magagalit na naman sa akin yung mga fanatics. Ano ba kung magalit kayo sa akin? Sabi ni Brad Eli nung araw sabi ni Brad Eli, ano ba kung magalit kayo sa akin? Kamag-anak ko ba kayo? Yan din ang sasabihin ko sa inyo. Ganon si Brad Eli magsalita ng araw Basta ako, sasabihin ko ang totoo. Magalit man kayo sa akin, hindi ko naman kayo kamag-anak. Sabi ni Brad Eli, bakit? Liliit ba ang subo ko? Pagka nagalit kayo sa akin, parehas pa rin ang subo ko, sabi ni Brad Eli. Yan din ang sinasabi ko sa inyo. Yung pagsubo ko, yun pa rin yun, kahit kayo magalit sa akin. At kahit kayo magalit sa akin, okay lang din. Hindi ko naman kayo kamag-anak Pero hindi nyo ako mapipigilan magsabi ng totoo. Napag-aralan ko po, patay ang iglesia na aking sinamahan sa loob ng 19 na taon. At hanggang ngayon, patay pa rin ang iglesia na yan. Lalo ngayon wala na si Brad Eli. Lalo pong wala ho talagang kabuhay-buhay. Yung iglesia na yan. Masamang espiritu nga Kayang-kaya yung iglesia na yan Buhay pa si Brad Eli Ito totoo talaga itong pangyayari. Sinusundo si Brad Eli doon sa lumang pasalamatan pa, doon sa lumulubog, sa Old Central. Dahil mayroong kapatid na babae, dadalo ng pasalamat. Galing pa po ng Quezon Province. Umaga. Mga bandang 6:00 ng umaga, nagwawala yung kapatid na babae galing ng Quezon. Sigaw ng sigaw, tapos tinatanggal yung damit niya, hinuhubad. Hindi maawat, hindi mapigilan ng mga kapatid. Sinundo na si Brad Eli. Brad Eli, puntahan niyo po yung kapatid na babae. Palayasin niyo po yung masamang espiritu. Nagwawala ho, Brad Eli, walang makaawa. Sabi ni Brad Eli, bakit ako? Kung sa akin lumipat yun. Totoo po yan. Hindi po ako, gumagawa ng kwento. Talaga sinabi ni Brad Eli yun, bakit ako? Kung sa akin lumipat yung masamang espiritu. Takot si Brad Eli sa masamang espiritu. Alam po ninyo, wala po dapat katakutan ng anak ng Diyos. Pagka ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka dapat takot sa masamang espiritu. Dapat ang masamang espiritu ang takot sa iyo. Amen? Mag-iiba naman po yung mga sang-ayon. Pagka ikaw, anak ka ng Diyos, dapat ang masamang espiritu ang takot sa iyo. Dapat sila iiwas sa iyo. Ang nangyari po sa mga tao pinalaki ang marami sa takot. Ano sabi ng mga matatanda? Mga bata pa kami. Hoy, kayo mga bata pagka kayo may madadaan ng punso, yung tumpok ng lupa, makikirani ka kayo mga bata, mga amang. Sabi sa amin ng matatanda, mga amang pag may punso kayong nadaanan, kailangan makikiraan. Kasi may nakatira doon, nuno. Ang tawag nuno sa punso.
Pagka daw yung punso natapakan mo, mamamaga paa mo. Pagka naman umihi ka, naiyan mo yung punso, mamamaga ang kwan mo. Ganun ang pananakot ng mga matatanda nung araw eh. Kaya yung mga bata, kami nung araw, makikiraan po, tabi-tabi po, makikiraan ka doon sa nadaanan mong punso. Meron daw kasing mga nakatira doon na mga laman lupa, mga duwende, na doon daw nakatira. Naku noong minsan po meron akong nakita sa kapitbahay namin, nagtatayo ng bahay. Meron din pong tumpok ng lupa, punso. Abe, nung sirain po ang nakita ko nakatira anay. Anay pala nakatira doon. Di naman yung sinasabi ng matatanda ng mga nuno. Anay ang nakatira. Yun ang sumisira doon sa bahay. Inaanay po yung mga kahoy. Yan na sinasabi natin na panahon na para magising ang marami. Kung ikaw, anak ng Diyos, sumasampalataya kay Jesus Christ, nasa iyo ang Espiritu Santo. Nasa iyo din ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen? Mag-amen naman po yung mga naintindihan po yun. Anak tayo ng Diyos dahil tayo sumasampalataya kay Jesus Christ, tinanggap tayo ng Diyos na kanyang mga anak, ipinagkaloob naman sa atin ang Holy Spirit. Ngayon, puntahan ko po yung tanong ni Brother Jean Albert Chan para may related po kasi itong tinatanong niya sa ating pinapaksa. Magandang hapon po, Brother Willie. Requirements po ba ang water baptism para makareceive ng Holy Spirit? Sige po, sagutin ko na itong tanong na ito dahil may kaugnayan po sa paksa natin tungkol sa Holy Spirit. Yung water baptism po, mga magulang at mga kaibigan, mga kapatid natin kay Kristo. Ang water baptism po, noong ito ay matanggap ng ating Panginoong Hesukristo, mababasa natin sa Mateo 3 at ang talata 16. Ganito po ang ating mababasa. Nang siya'y mabautismuhan, si Jesus Christ po, umahon si Jesus sa tubig. Biglang nabuksan ng langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumako sa kanya. Yan po yung nasulat na si Jesus Christ po ito nung siya bautismuhan ni Juan Bautista sa ilog ng Jordan, ang nangyari po, nabuksan ng langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumako sa kanya. Naipagkaloob po kay Jesus Christ ang Holy Spirit pagkatapos ng water baptism. Tama po ba? May kausap po ba si Brad Willie? Makita po natin, ito po kay Jesus Christ yan. Nangyari kay Jesus Christ, after po siyang mabautismuhan sa tubig, saka naman po ang Espiritu ng Diyos bumaba sa ating Panginoong Hesukristo. At doon na nga po nag-umpisa si Jesus Christ gumawa ng mga himala, ng mga pagpapagaling, pagpapalayas ng masasamang espiritu nang ang Holy Spirit po matanggap na ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, bakit ba? Bakit po ba kailangan na ang Holy Spirit? Nung mabautismuhan si Jesus Christ, kailangan po matanggap na niya. Ano po ba ang dahilan? Basahin natin ng Juan 1:32 hanggang 35. Ito po ang dahilan kaya after ng water baptism, dumating naman ng Holy Spirit para matanggap ng Panginoong Hesukristo. Ganito ang patutuon ni Juan. Nakita ko ang Espiritu
na bumababa na parang isang kalapati na buhat sa langit at nanatili sa kanya. Tuloy, hindi ko nga siya kilala noon. Ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig, ang siya ring nagsabi sa akin, ang sino bang makikita mong babaan at pananatilihan ng Espiritu, siya ang magbabautismo ng Espiritu Santo sa inyo. Tuloy, ngayon ay nakita ko siya at pinatotohanan kong siya ang anak ng Diyos. Tuloy. Ayan, okay na po yun. Hanggang 34. Ano po ang dapat natin maintindihan dito, mga magulang at mga kaibigan? Yung Holy Spirit, kaya po ito kailangang matanggap ni Jesus Christ. Pagkatapos na siya mabautismohan sa tubig, kasi yun po yung patotoo na si Jesus Christ ang anak ng Diyos at siya nga ang magbabautismo sa Espiritu Santo. Amen. Amen po ba? Sa mga kasama natin sa Facebook at YouTube. Yung pangyayari po na si Jesus Christ ay nabautismohan sa tubig. Tapos dumating ang Holy Spirit sa ating Panginoong Jesucristo. Dumapo sa Kanya, nanatili sa Kanya. Yun po pala ang patunay na si Jesus Christ ang anak ng Diyos at si Jesus Christ ang magbabautismo sa Espiritu Santo. O ngayon, lagi po bang ganon, mga magulang at mga kaibigan, na pag nabautismohan sa tubig, saka darating ang Espiritu Santo? O basahin naman natin yung nasa Gawa, 10:44 hanggang 48. Noong si Apostol Pedro po nagsasalita siya, pinapangaralan niya itong sina Cornelio at pamilya ni Cornelio. Makinig po kayo dito sa aking pinapaksa. Huwag niyo pong pag-usapan yung abuluyan ng MCGI. Iniistorbo ninyo yung aking, yung aking paksa saka yung mga nakikinig. Sa YouTube yata itong nag-uusap ng tungkol sa abuluyan Kung kayo po'y hindi makikinig dito, mag-exit kayo sa ibang forum nyo pag-usapan ng abuluyan ng MCGI. Yan ang sinasabi ko Huwag kayong gagawa ng ibang paksa dito sa programa ko. Kayo nakaka-distract, nakaka-istorbo kayo. Ang pinapaksa ko, sinasagot ko ngayon tungkol sa Espiritu Santo. Hindi kayo interesado Huwag niyo pong sa programa ko, huwag kayong maggalak sa programa ko, kung kayo merong issue sa MCGI, huwag dito. Ang akin kasi iniingatan yung mga, yung mga kasama sa Bible study It's very untoward na may dinidiscuss, tapos kayo naman may sariling topic. Kung kayo nasa classroom, palalayasin kayo, palalabasin kayo ng teacher. Kasi hindi kayo nakikinig. Kung kayo laging ganyan, hindi kayo welcome sa programa. Ako kanina ko pa kayo inoobserbahan. May sarili kayong mundo, may sarili kayong paksa. Hindi po dapat ganyan. Ito programa po ni Brad Willie, ako host dito, hindi ko po pwedeng payagan na yung programang ito kung saan gusto dalhin noong mga nandyan O ngayon, si Apostol Pedro noong mangaral na kay Cornelio, sa pamilya ni Cornelio, dahil sila sumasampalataya sa mga ipinangaral ng Apostol Pedro, ano nangyari? Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nakikinig. Habang nagsasalita ang Apostol Pedro,
Ito na ang Holy Spirit. Bumaba na kina Cornelio. Tuloy natin ang basa. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro sapagkat ang Espiritu Santo ay ipinagkaloob din sa mga Hentil. Tuloy. Narinig nila ang mga ito na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Yun po ang isang nakita na nangyari dahil bumaba na ang Holy Spirit kina Cornelio. Nagsalita po sila ng mga wika, nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, tuloy, tulad natin sila ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino ang makakapagbawal na bautismuhan sila sa tubig? Tuloy. At iniutos niyang bautismuhan sila sa pangalan ni Hesus Kristo. Ano po ang dapat natin maintindihan dito, mga magulang at mga kaibigan? Itong sina Cornelio, hindi pa po nabautismuhan. Wala pa po yung water baptism. Tinanggap na ang Holy Spirit. Amen. Amen po ba? Yung mga nasa Facebook, YouTube, mag-amen naman po kung naintindihan. Kaya ako, pinansin ko po yung magulo sa YouTube Hindi ko nagugustuhan yung ganun na ang paksa Holy Spirit abulo yan ng MCG pinag-uusapan. Naintindihan niyo po ba yung pangyayari kay Cornelio sa kanyang sangbahayan? Habang nagsasalita pa si Apostol Pedro, ang Holy Spirit bumaba na sa kanila bago pa sila tumanggap ng water baptism. Ano ang punto rito ni Brother Willie, Brother Jim, Albert, yung nagtanong sa atin? Ang Holy Spirit, hindi natin pwedeng ikahon, hindi natin pwedeng ilagay sa kahon ng Holy Spirit na tayo ang masusunod. Ang Holy Spirit po, siya po ang kumikilos kung kailan po niya gustong gawin. Kay Jesus Christ, after water baptism, saka siya bumaba. Tama po. Dito naman kila Cornelio, nagsasalita pa si Apostol Pedro dahil sumasampalataya naman yung mga nakikinig sa kanya, eto na ang Holy Spirit, bumaba na sa kanila bago pa sila ilubog sa tubig. Amen. Kaya kung tinatanong tayo, Brother Willie, requirement ba ang water baptism para tumanggap ng Holy Spirit? Binasa ko po yung mga nakasulat sa Biblia. Kay Jesus Christ, bumaba ang Holy Spirit after water baptism. Kina Cornelio naman, bumaba ang Holy Spirit bago pa mag-water baptism. Kasi ang Holy Spirit, hindi mo pwedeng ilagay sa kahon. Hindi mo pwedeng diktahan, turuan ang Holy Spirit kung ano ang kanyang gustong gawin. Amen. Sa Biblia po, pag sumampalataya ang isang tao kay Jesus Christ, ito po ang Holy Spirit ipinagkakaloob. Efeso 1:13. Basahin po natin ang nakasulat. 1:13 ng Efeso. Nasa Kanya kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Nasa Kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, pansinin, mula nang kayo'y magsisampalataya ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Sa magandang balita Biblia, basahin natin. 1:13 ng Efeso. Dito po sinasabi, mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Salamat kay Brother Jean Albert Chan. Nakikinig siya ngayon, nanonood. Basahin natin ang salin ng magandang balita, Biblia. Ano ba yung pagkakasalin dyan? Kayo man ay naging bayan ng Diyos, matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan.
Sumampalataya kayo kay Kristo. Kaya, ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Yan po yung nasa Biblia. Sa ating pagsampalataya kay Jesus Christ, ipinagkakaloob na po ang Espiritu Santo. Yun po ang ating sagot, Brother Jean Albert Chan, sa inyong tanong. Ang Holy Spirit po, ginagawa po niya kung ano po yung kanyang nais. Kung sa water baptism po siya, pagkatapos ng water baptism, saka po siya bababa. O pwede rin namang bago pa mag-water baptism, bumaba na rin ang Holy Spirit. Okay po? Ngayon, yung nandiyan pa ba yung mga sinaway ko sa YouTube? Nakikinig ba sila? Sana nakinig at sana wag nang umulit. Wag niyong uulitin dito sa programa ko yung ganyan, Kung kayo ay nag-aral nung araw sa eskwelahan, baka kayo ay nasabihan na ng teacher, get out, get out. Nung araw may classmate ako lagi hong napapalabas. Noong aming teacher. Kasi maingay, magulo sa klase, naiistorbo yung klase. Yung teacher namin nawawala sa focus. Ayun, basta siya dumating, kailangan lumabas na yung classmate namin. Dahil, ang tawag ikaw ang black sheep dito sa section na to. Out, out, out. Ayaw ko naman na dito sa programa, meron tayong rito, blacklisted. Umayos lang kayo. Good manners and right conduct. Kahit saan kayo makarating, hindi tama yung gagawin ninyo na may programa, may topic na dinidiscuss, tapos meron kayong sariling mundo, may sarili kayong paksa. Huwag nyo pong gawin dito yan, Sa iba nyo po gawin. Ngayon, prayer request po, bigyan natin ng pagkakataon yung mga may prayer request at yan. Ito'y galing kay Kankan. Prayer request para kay Harada Sarina. Nasa Japan. Palagi pong masakit ang tiyan. Salamat po sa Diyos. Sige po. Yang masakit ang tiyan na si Harada Sarina. Kung pwede pong, kung kayo po'y kasama niya at pwede niyo pong i-lay hands, patungan ng kamay sa kanyang tiyan, gawin po natin. Okay po? Maipag-pray. Sa pangalan ni Jesus, inuutusan, sakit ng tiyan ay umalis gayon sa katawan ni Harada Sarina. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, padaluyin kagalingan sa tiyan ni Harada Sarina. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sige po, ihabol natin ng mga prayer requests. Sino pa? Next prayer request. Mark Reynoso. Brother Mark Reynoso. Brother Willie, pa-pray po kay Don Marian Eroa. May depression po. Salamat. Ang pangalan Don Marian Eroa. Okay po? Maipag-pray po natin. Sa pangalan ni Jesus, inuutusan ang espiritu ng depresyon ay umalis kay Don Marian Eroa. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, espiritu ng kasayahan, espiritu ng kapayapaan ay ipagkaloob kay Don Marian Eroa. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sige po, next na prayer request po. Bigyan po natin ng pagkakataon. Yung mga pinag-pray po natin, kung pwede po kayong mag-update, magbigay po rito ng update sa programa, makibalita po ako sa inyo. Kumusta po kayo pagkatapos na kayo maipag-pray?
Ito naman po ay para kay Felicima Ongkilia, stroke patient, nasa ICU, critical state. Sige po, pag-pray po natin. Sa pangalan ni Jesus, inuutusan ang stroke ay umalis sa katawan ni Felicima Ongkilia. Sa pangalan ni Jesus, padaluyin ang kagalingan sa buong katawan ni Felicima Ongkilia. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Yan po yung mga prayer request na ating binigyan ng pagkakataon sa ating programa. Yung mga pinag-pray po natin, kung pwede po magsabi po kayo dito sa programa, kumusta na po kayo pagkatapos po kayo maipag-pray. Bumuti po ba, guminhawa po ba ang inyong pakiramdam? Kayo po ba'y tumanggap ng kagalingan? Yan po ba'y instant healing or gradual healing? Ipagpasalamat po natin yan sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, yung ating pasalamat sa linggo alauna po ng hapon, yung ating paksa, yung pagtalakay po sa paksa. Ngayon, iiwan ko po sa inyo ang pamimili kung anong topic po ang ating i-discuss sa darating na Sunday. Topic 1 or topic 2. Yan. Kung alin po yung paksa na mapipili ng majority, yun po ang ating i-discuss sa darating na linggo kung loloobin ng Panginoon. Sana pagka tayo ay nasa programa at may tinatalakay na, iwasan ho natin yung gano'n na meron tayong sariling paksa na gusto nating mapag-usapan at pati po yung mga nasa programa ay idadamay natin, hihilahin natin para hindi dito mag-focus sa paksa, sa topic, kundi doon sa inyong pinapasok na ibang paksa. Yun po yung aking ayaw lamang na magpatuloy. At kasi mahirap po na hindi ako kikibo, gagayahin din ng iba. Tuwing programa na lang, gano'n na lang. Pwede pala sa programa ni Brad Willie yun. Pasensya na rin kayo kung kayo po ay napagsasabihan ko. Kasi GMRC lang naman po. Prayer request, Emil Alba, ibigay po ang pangalan po noong tao na may sakit at kung ano po yung sakit ng tao. Yun lamang po ang ating hinihingi pagka may mga prayer request. Ibigay ang pangalan ng tao na may sakit at kung ano po ang sakit ng tao na kailangang ipag-pray. Be specific po sa prayer request. Halimbawa, Brad Billy, may rayuma po ang tuhod ko. Ano pong tuhod ang nirarayuma? Kaliwa o kanan? Sabihin niyo po kung ano pong parte ng katawan nararamdaman yung rayuma o arthritis na yan. Sabihin niyo po, itong sakit sa puso, may sakit sa bato, specific po para pag tayo po ay nagsagawa ng ating commanding prayer. Okay po, ngayong gabi, bago po tayo tuluyang magtapos, sumabay lang po kayo magtaas ng inyong kanang kamay. Kayo na po ang magsabi kung anong sakit karamdaman niya na uutusan natin gamit ang pangalan ni Lord Jesus Christ. Banggitin ninyo, diabetes, hypertension, kung ano pong sakit karamdaman na kailangan natin utusang umalis sa ating katawan, pati sa ating mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, at sa dugo ni Jesus, inuutusan na umalis sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay, anumang sakit at karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob, kagalingan, kasiglahan, kalakasan sa ating mga katawan. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Ngayong gabi, bago po tayo matulog,
Huwag tayong makalimot, manalangin, magpasalamat sa ating Panginoong Diyos sa maghapon na mga biyaya, mga pagliligtas at pag-iingat sa atin ng Panginoong Diyos. Sa umaga naman po sa ating pagising, yun po ang ating unahing gawin. Manalangin at magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Good night. God bless po sa ating lahat.